In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag sa mga manok Kristo na hindi na po naipasama sa banal na salita o sa Holy Bible. Ngayon magpapatuloy po tayo sa ating binabasa, ang libro ni Enoch. Bago po tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po ako sa oras na ito sa bawat isa, nawa bigyan ng kaligtasan, anuman ang uri ng kalagayan, ay kagalingan lamang ibigay sa bawat isa, at nawa pagpalain nawa ng pagkaing spiritual, physical man ng bawat sa kahabagan ang aming magawa habang kami nabubuhay sa mundong to. Amang Diyos, patawarin nawa kami habang kami naririto sa daigdigang ito, at nawa kayo na po sanang bahala magbigay sa amin anuman ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw namin sa mundong ito. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawat sa nawat. Mga kapatid, tayo tuloy magpapatuloy sa ating binabasa at sa ating pagpapayag, ang libro ni Enoch. 17 kabanata. At ako'y kanilang kinuha at dinala sa lugar kung saan silang naroon, tulad ng naglalagablab na apoy. At kapag kanilang hinihiling, sila'y nagaanyong mga tao. At ako ay kanilang dinala sa lugar ng kadiliman. At sa isang bundok na ang dulo ng ituktok ay umaabot sa langit, at ang aking nakita ang mga lugar ng mga maningning at mga kayamanan ng mga bituin at ng kulog at sa pinakakalaliman, kung saan ay isang nagbabagang busog at mga pana at kanilang panginginig, at isang nagbabagang sandata at lahat ng mga kidlat. At kanilang dinala ako sa buhay ng katubigan at sa apoy ng kanluran, kung saan tumatanggap ng bawat paglubog ng araw. At ako ay nanggaling sa ilog ng apoy, kung saan ang apoy ay dumadaloy katulad ng tubig at naglalabas sa sarili nitong patungo sa malaking dagat, patungo sa kanluran. Nakita ko ang malaking mga ilog at nagmula sa malaking ilog sa matinding kadiliman at patungo sa lugar kung saan walang laman na lumalakad. Nakita ko ang mga bundok ng kadiliman ng taglamig at ang lugar kung saan lahat ng katupigan dumadaloy sa ilalim. Nakita ko ang bunganga ng lahat ng mga ilog ng lupa at ang bunganga ng ilalim. 18 kabanata. Nakita ko ang mga kayamanan ng lahat ng hangin. Nakita ko kung paano niyang ginawa ang pinagkalooban sila sa kabuuang paglalang at ang matatag na mga pundasyon ng lupa. At ang aking nakita ang haligi ng lupa. Aking nakita ang 4 na mga hangin na siyang nakatalaga, ang lupa at ang himpapawid ng langit. At aking nakita kung paano ang hangin na nababanat ang pinagmulan ng langit. At mayroong silang himpilan sa gitna ng langit at lupa. Ito ang mga haligi ng langit. Nakita ko ang mga hangin ng langit na umiikot at dala ang iniikot ng araw at ang lahat ng mga bituin sa kanilang kalalagyan. Nakita ko ang mga hangin sa lupa na nagdadala sa mga ulap. Nakita ko ang mga daanan ng mga anghel. Nakita ko sa dulo ng lupa ang himpapawid ng langit sa itaas. At ako'y nagpatuloy at nakita ang isang lugar na nagliliyab na umaga at gabi, kung saan ay may 7 bundok ng nakamamanghang mga bato. 3 sa bandang silangan at 3 sa bandang timog
at tungkol sa nasa bandang silangan ay ng makulay ng bato, at isa ay perlas, at isa ay jansit, at iyong nasa bandang timog ay pulang bato, ngunit ang nasa gitna ay isa ay umaabot sa langit katulad ng luklukan ng Diyos, ay alabastro, at ang ituktok ng trono ay sapiro. Nakita ko ang naglalagablab na apoy, at ibabaw ng mga bundok ay isang rehiyon sa dulo ng dakilang lupa. Doon ang mga kalangitan ay natatapos, at nakita kong isang malalim na bangin na may kahalintulad ng apoy ng kalangitan. At sa kasama sa kanila nakita ko ang hilera ng apoy na bumabagsak, na hindi madaling sukatin, parehong patungo sa taas at patungo sa ilalim. At sa ibabaw ng bangin na walang dulo nang nakita ko ang isang lugar na kung saan ay walang himpapawid ng langit sa itaas, at walang katatagan, matatagpo ang lupa sa ilalim nito. Dito ay walang tubig sa ibabaw at walang mga ibon, ngunit ito ay isang basura at nakakatakot na lugar. Nakita ko doon ng 7 mga bituin tulad ng malaking nagbabagang mga bundok. At para sa akin, nang ako'y magtanong tungkol sa kanila, ang sabi ng anghel, itong lugar ay dulo ng langit at lupa. Ito ay naging kanlungan ng mga bituin at ng pulutong ng langit. At ang mga bituin na gumugulong sa apoy ay silang mayroong pagdungis sa kautusan ng Panginoon sa simula ng kanilang paglitaw, dahil sila'y hindi dumating sa kanilang nakatakdang oras, at siya'y ay nagalit sa kanila at ginapos sila hanggang sa panahong kanilang pagkakasala ay dapat nang tapusin ng 10,000 taon. 19 na kabanata. At sinabi sa akin ni Uriel, dito malalagay ang mga anghel na nakadikit ng kanilang mga sarili sa mga babae, at ang kanilang espiritu na ipagpalagay na maraming iba't ibang hugis ng ang nagdumi sa buong sangkatauhan at nagdala sa kanila sa kamalian, sa pag-aalay sa mga demonyo bilang mga Panginoon, hanggang sa panahon ng dakilang paghuhukom, kung saan sila ay nararapat husgahan hanggang sila ay magkaroon ng katapusan. At ang mga babae rin ng mga anghel na siyang nagkamali ay dapat maging sirena. At ako si Enoch, mag-isang nakita ang pangitain ang katapusan ng lahat ng mga bagay, at walang taong nakakita sa akin nakita. 20 kabanata. At ito ang mga pangalan ng mga banal na anghel na nagbabantay. Uriel, isa sa mga banal na anghel na siyang nakatalaga sa mundo at sa Tartarus. Rafael, isa sa mga banal na anghel na siyang nakatalaga sa espiritu ng mga tao. Raguel, isa sa mga banal na anghel na siyang gumawa ng paghihiganti sa mundo ng mga maningning. Michael, isa sa mga banal na anghel sa katulinan, sa pag-unawa. Siya nakatalaga sa pinakamabuting bahagi ng sangkatauhan at sa kaguluhan. Sa Raquel, isa sa mga banal na anghel na siyang nakatalaga sa mga espiritu na nagkasala sa espiritu. Gabriel, isa sa mga banal na anghel na siyang nakatalaga sa paraiso at sa mga serpente at sa kirubin. Remiel, isa sa mga banal na anghel na itinalaga ng Diyos sa mga maghihimagsik. 21 kabanata. At ako ay nagtuloy kung saan ang mga bagay ay nagkakagulo, at aking nakita doon ng ilang kahindik-hindik. Nakita kong alinman isang langit
sa itaas o sa isang matatag na natagpuan ng lupa. Ngunit ang lugar ay magulo at kahindik-hindik, at doon aking nakita 7 bituin ng langit na nakagapos na sama-sama doon tulad ng malaking bundok at kasamang nagbabagang apoy. Kaya aking sinabi, sa anong kasalanan sila ay nakagapos at anong pananagutan ang kanilang dapat bunuin sa pagdala dito? Saka sinabi ni Uriel, isa sa mga banal na anghel na kasama ko at ang hepe sa kanila, at sinabi, Enoch, bakit mo itinatanong? At bakit ka nasasabik sa totoo? Ito ay ang bilang ng mga bituin ng langit na nagkasala sa kautusan ng Panginoon at mananatili dito hanggang sa 10,000 taon. Ang panahon na katakdang sa kanilang kasalanan ay matapos. At mula doon ako ay napunta sa panibagong lugar kung saan ay mas kakilakilabot kaysa sa nauna, at aking nakita ang kakilakilabot na bagay, isang malaking apoy doon kung saan nasusunog at lumagalablab, at ang lugar ay bingot na kasing lalim ng walang hanggang bangin na halos puno ng malaking pababa ng hilera ng apoy. Kahit ang lawak o kasukat ay aking nakita, di kayang bigyan ng hulaan. Kaya aking sinabi, sobrang nakakatakot ang lugar at nakakasindak na tingnan ito. Kaya si Uriel ay sumagot sa akin, isa sa mga banal na anghel ng aking kasama, at sinabi sa akin, Enoch, bakit ka natatakot at nahihintakutan? At ako'y sumagot, dahil sa nakakatakot na lugar na ito at dahil sa di pangkaraniwang sakit. At sinabi niya sa akin, itong lugar ay kulungan ng mga anghel at dito sila ikukulong sa habang panahon. Mga kapatid, tayo po'y magpapatuloy, no? Magkakaroon po tayo ng nasa ika-4 na yugto na po tayo, at magkakaroon po tayo ng ika-5 yugto sa ating binabasa. Nawa sino man makarinig dito ay nawa pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, kaunawaan ng ibigay ng Ama na nasa langit sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawat sa